So paano masasama yan sa ating exclusive economic zone? Mr. Francis Tolentino, Senatong, tatanga-tanga ka kasi. Ha? Hindi ba ikaw ang special, ang principal author niyang, Philippine Maritime Zones Act? O ngayon nagkakagulo dahil sa mga maling at mga bulbul na mga definition mo. Pag-usapan natin, una, ito nga pong pagkondena ni Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairman Senator Francis Tolentino, hinggil nga po dito sa illegal na okupasyon daw ng China Coast Guard sa Sandy Cay. Kay Tolentino nga, illegal na pag-agaw ng China Coast Guard sa Sandy Cay 1 ay isang malinaw po na paglapastangan sa soberanya po ng Pilipinas. At iginigiit nito na nasa loob ng ating territory itong Sandy Cay at walang-dulang bahagi po ng ating bansa ayon sa international law. Ano naman po ang inyong masasabi hinggil dito? Alam niyo, either itong si Francis Tolentino ay hindi kumuha ng geography o di kaya ay natutong magbasa ng mapa. Alam nyo, napaka-komplikadong talakayan ito no? Napaka-komplikadong talakayan to. At hindi ito basta-basta masasabi lamang na sabi-sabi ni Francis Tolentino. Kasi ang nagkikreate ng kaguluhan dyan ngayon ay ito ng Philippine Maritime Zones Law na bukod sa napakaraming sinaklaw na karapatan na hindi naman sa atin ay bukod sa maraming karapatan na sinaklaw na hindi naman sa atin ay gumagawa pa kayo ng gulo dito. Actually, ginawa nila ito para pagtakpan yung infringement ng pangalan yan, ng Apolinario Mabini sa Scarborough Shoal nung nakaraang linggo. No? So, hindi maganda itong kinikilos natin Para tayong manok na pinutulan ng ulo, takbo rito, takbo ron, no? Unang-una, nagsimula yung usapin na yan doon sa panghihimasok ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard doon sa may baybayin ng Scarborough Shoal 2 weeks ago. At doon, hinarangan siya, pinagitnaan siya ng isang Chinese Coast Guard. At tinaboy siya. Yung pala, dress rehearsal yun para pasukin naman ng BRP Apolinario Mabini, isang Philippine Navy boat, ang Scarborough Shoal Territorial Sea. So, yun ay open declaration ng gera pagka ikaw'y pumasok dahil ang puntos ng Apolinario Mabini was to participate in the war exercises between the Philippines and the United States, which is ending tomorrow. So, yun ay panghihimasok ng ating Navy. Siguro, lumakas ang loob ng ating Navy dahil nandito yung mga patron nila at saka mga sponsor nila mga Amerikano. But that was a second provocation. Ngayon, to divert the attention of the violation of the Philippine Navy in the territorial sea of China around Scarborough Shoal, eto na naman. Gumawa na naman sila ng kalokohan dito sa banda naman Spratly when 6 personnel of ano ba itong mga nanggulo rito over the weekend, nabasa ko sa Manila Times that Philippine security forces
completed a joint operation to assert the country's authority over several small islands near Pag-asa as China stepped up its activities in the area by seizing itong nearby na Sandy Cay. Ito raw interagency maritime operation na ito, led by the Philippine Navy, the Philippine Coast Guard, and the Philippine National Police Maritime Group. Ang nag-deploy ng 4 teams aboard rubber boats to K1, 2, and 3. The activity culminated sa pagplant ng isang Philippine flag on one of the cays, ng Sandy Cay. At what followed ay yung usual verbosity na naman at bragadosyo ng ating mga kasama dito sa Pilipinas, accompanying every action of the National Task Force for West Philippine Sea. Alam mo ba sabi nila? The operation showed the unwavering dedication and commitment of the Philippine government to uphold its sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. At sinabi pa ng press release, reinforces the adherence to rule-based international order and to its commitment of a peaceful resolution. Parang asong ulul ito na bumubula ang bibig eh. Alam nyo, Adman, noong 2002, nagkaroon ng Declaration of Conduct na para hindi magkagulo sa South China Sea, status quo lahat yung mga okupadong isla na, yung mga rocks, yung mga features. Wala nang kikilos. Ang pwede lamang gawin ay magtayo ng mga artificial islands at kung anong gusto nilang itayo dyan. Pero hindi na dapat kukuha ng ibang teritoryo. How many months ago, kinukuha natin yung Skoda Shoal. Ngayon naman itong Sandy Cay. May komplikasyon ito eh. Baka mamaya, sa pag-violate natin ng Declaration of Conduct na yan, sabihin ng China, teka muna, tigas ng ulo nyo kunin na rin namin yung Pag-asa para pagkagulo na tayo. Ang Sandy Cay discussion kasi, hindi mo pwedeng ihiwalay sa discussion sa Pag-asa. According to the 2016 arbitral ruling that we have adopted as part of the Philippine Maritime Zones Act, ang lakas ng loob natin, Inanda pa natin yung 2016 arbitral ruling segun sa UNCLOS sa ating batas. Pero hindi naman natin sinusunod. Sarili na nating batas. Hindi tayo sumusunod sa UNCLOS, hindi tayo sumusunod sa arbitral ruling. Ngayon, ginawa natin batas, hindi pa rin tayo sumusunod. Patutunayan ko sa inyo kung bakit. Ang Pag-asa, sabi sa arbitral ruling clarifying UNCLOS, is not an island but a rock. Therefore, kung hindi ito island, hindi ito pwedeng mag-generate ng 200 nautical mile exclusive economic zone. Pero, pwede siyang magkaroon ng 12 nautical miles territorial sea. Okay. So, pero hindi naman in-award ng arbitral ruling na yan ang pag-aari sa atin dahil disputed nga eh. Lahat nga ng features niya sa South China Sea disputed eh. Puro de facto lang yan. No? Sa labas ng pananaw ng China. Okay. Bilang isang bato, pwede siyang mag-generate ng 12 nautical mile territorial waters. Hanggang doon lang siya. Hindi na siya pwede lumampas doon. Okay. Ano sinasabi dito? Meron tayong de facto. Kasi nga sa noong 2002, nag-agree tayo sa Declaration of Conduct. So may hawak tayong de facto sovereignty over the rock that is Pag-asa. Ang Pag-asa is only 3 nautical miles away from Sandy Cay.
Ang presence natin sa Pag-asa is by virtue of Presidential Decree 1596 na ito ay isang island being claimed by the Philippines as part of the Calayan Island Group, which we were hoping na ma-classify as an archipelago. Pero itong features na ito is also claimed by China, Taiwan, Opo. hence the existence of a dispute. Opo. Ang isang complication dito, Admiral J, is under paragraph 574 of the arbitral ruling mismo na ginawa natin batas. The claim of the Calayan Island Group as an archipelago was invalidated by the arbitral ruling. Hindi siya pumasa. Isa pang komplikasyon. Katulad ng Parola at Kota Island, pangatlo na ang Pag-asa. Lahat ng tatlong isla na yan na under PD 1596 na walang archipelago, walang group, are outside the boundaries of our 200 nautical miles claim for an exclusive economic zone. So paano masasama yan sa ating exclusive economic zone? Mr. Francis Tolentino, Senatong, tatanga-tanga ka kasi. Hindi ba ikaw ang special, ang principal author niyang, Philippine Maritime Zones Act? Ngayon nagkakagulo dahil sa mga maling at mga bulbul na mga definition mo. As always, Philippine propaganda loves sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction together, as if they were not asymmetrical terminologies with complicated meanings. Opo. We only have limited sovereignty over Pag-asa kasi ang ating tamad at inefficient na gobyerno ay hindi pa ito kino-codify at nire-rehistro sa United Nations under international law. So wala tayong sovereign rights issue sa Pag-asa as there is no Calayan Island Group and it is outside our claim EEC. Ayan, Opo. ang pundasyon ng ating diskusyon ngayong umaga. Oo. Kaado, sa kabila nga ng mga nakikita nating effort ng gobyerno para tugunan nga itong issue nga ng South China Sea o West Philippine Sea, sa ngayon ba, sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr., gaano na ba karami? Ilan na ba yung mga isla na itinuturing nating atin ang sinasabing illegal daw na inukupa ng China? Ang alam ko dyan, it's between 9 and 10 eh. Yung nakalista doon sa, actually you can source that sa Wikipedia, no? At ang pinag-uusapan natin ngayon ay 3 sa mga nakasaad dyan. At itong 3 na ito na nasa labas ng ating claim the 200 nautical miles ay Pag-asa, Kota, at Parola. Labas yan. No? So yan 3 na yan. Yung iba hindi apektado dito sa usapin na ito. Kasi meron pa tayong pwedeng sabihin sovereign rights doon kahit papano dahil yun ay sakop ng 200 nautical mile natin na kine-claim. No? Pero itong 3 isla na ito, labas na ho ito sa 200 nautical miles. So they must be treated on an individual basis. Hindi naman kasama dito Sandy Cay. Kailan pa natin naging teritoryo yung Sandy Cay? Francis Tolentino, gunggong ka. Anong pinagsasabi mo? Sinasama mo pa kami sa kampanya mo, niloloko mo pa kami. So ano ang maritime jurisdiction natin dito? Except the 12 nautical mile entitlement of Pag-asa bilang isang bato, rock. Tapos sasabihin mo pa ng West Philippine Sea National Task Force, ginamit pa yung termino na rule-based order. Verbal abuse yan eh. Alam niyo, itong rule-based order, hindi ito international law. Ito ho ay will of the United States and its Western allies
na ina-apply nila often in contravention with against international law. So, kung in contravention yan, incompatible yan sa sinasabi nila na peaceful resolution of the dispute. Ha? As the West enforces itong rule-based order na ito by force to the extent of war, as in Iraq, as in Afghanistan, as in Syria, as now in Ukraine by proxy. And onerous sanctions, katulad nito mga tariff na pinag-usapan nyo kanina with Michael Bato, no? And blackmail. Kung hindi nyo ibibigay sa amin ang gusto namin, gegerahin namin kayo. So itong presence natin sa Sandy Cay is not a proof of peaceful resolution because it was not done with the agreement with any other claimant, no? Specifically China. In fact, commonsensically, yung ating pagpunta doon ng Sabado at Linggo was a provocation. Worse, except for the attempted occupation by Filipinos, we have no claim whatsoever to Sandy Cay. Natatayo. It is not part of PD 1596, nor is it covered by the Philippine Maritime Zones Act. Hindi ho kasi package deal yung Pag-asa at Sandy Cay. There is a distance of about 3 nautical miles. Yung Pag-asa is a rock entitled to 12 nautical miles. Yung Sandy Cay is another rock entitled to 12 nautical miles. So may overlap po dyan. Sino in control ng Sandy Cay? China. Sino ang in control ng Pag-asa? Pilipinas. Edi, ultimo yung karagatan sa gitna nila, kailangan hatiin pa. So, itong verbal abuse ng ating mga government officials is so irresponsible, it alienates our diplomatic stand against China and any other claim. Kaya ayaw na nga tayong kausapin ng mga ASEAN countries. Isolated na tayo. Bakit? Ano sabi ni Michael Bato kanina? Imbis na ligawan natin ang China kasi nandun ang solusyon, anong ginagawa natin? Ini-alienate pa natin ang China economically. Ngayon naman, ini-alienate natin ang China geopolitically. Tapos tayo pa magre-reklamo na ang China nag-okupa ng Sandy Cay? Wow! Ano bang klaseng usapan to? Bardagulan na yata itong gobyernong to all the way. Wala lang diplomasya. Wala lang common sense. Opo. Kaado, naku, wala lang tayong oras. Siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan, lalo na nalalapit na rin ang eleksyon, Kaado, at mahalagang malaman, mahalagang makiisa ang ating mga kababayan na iboto. Yung mga leader na talagang may paninindigan na kaugnay nga dito sa foreign policy, lalo na sa usapin po ng South China Sea. Pero kung po ni-endorso ko yan, Duterte 9. Meron pong isa dyan na hindi ko iboboto. Pero yung Duterte 9 na yan, iboto nyo at magdagdag kayo ng mga tao na wala sa Alyansa Bagoong. No? Kasi itong Alyansa Bagoong ang nagkikreate ng problema natin sa ekonomiya, sa panlabas na foreign affairs natin, sa diplomasya. Kulang na lang sabihin ni Michael Bato kanina na pabagsak na ang ating ekonomiya. Mga kabansa, hindi biro yan. Nararamdaman nyo yan. Tumaas sa 27.2% ang hunger rate natin. At bakit tayo ngayon umuutang inside the country? Pinagmamalaki pa ng administrasyon. Dahil wala naman magpautang sa atin sa labas ng bansa. Wala foreign investments na pumapasok. Kung meron man, ang narinig ko lately, galing pa sa China,
yung steel factory sa Mindanao. Oh. Tapos, turismo ng China, hinaharang ho ng Marcos administration. So, nandyan ho. Kung gusto nyo maghirap na maghirap, iboto nyo si Marcos at kanyang mga kandidato. Pero sinong gagawa niyan? Kaya ito ho, zero ang Alyansa Bagoong. Huwag nyo iboto at i-flash nyo. Diretso hindi lamang sa Inidoro kundi sa Poso Negro. Dahil ho, pag ni isa dyan, binoto nyo at lumabas, balik na naman tayo sa vicious cycle. Miski ho, hindi nyo masyadong kilala ang mga kandidato ng PDP. Iboto ninyo, Marcoleta. At huwag niyong kalilimutan, si Pastor Tibuloy. Ha? Nakakulong na nga ho, hindi nyo pa iboboto. Samantalang alam naman natin, pinaglalaban ni Pastor Tibuloy kung diyan sa bayanang Pilipino. Ultimo dyan sa programa ninyo sa SMNI. Iboto nyo rin po, pakiusap ko lang sa inyo para siguradong boboto laban sa konviksyon. Dalhin nyo na rin po si Amy Marcos. So Duterte uli dahil Duterte 9 plus 1 sa akin. Yan po mga kabansa. And then, huwag tayong hindi boboto dahil ang tanging solusyon sa pandaraya ng computer ay yung massive large number, no? Large number ho, ipapasok natin dyan. Bulto. Zero sila, all the way tayo rito. Pero, kung hindi ho natin iboboto karamihan, yun ho prinsipyo sa computer na the law of large numbers hindi mag-a-apply. Yung pandaraya nila, matatakpan yung boto natin dahil hindi ho tayo pumunta sa presinto. Pumunta ho kayo sa presinto, bumoto kayo. Pero zero ang Alyansa Bagoong. Maraming salamat po. Thank you. Sana naman ay tigilan na nila ang panggugulo rito sa South China Sea dahil wala naman itong pupuntahan, mga kabansa. Kundi sa negotiation table, pag-uusapan din naman, bakit pa tayo gagawa ng komplikadong gulo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kaado, sa inyong oras at sa pagbibigay ng impormasyon. Mabuhay po kayo.